Ngayong araw, susuriin natin ang buong kwento ng Biblia mula sa unang mga salita ng Henesis hanggang sa mga pahayag ni Juan. Maghanda upang simulan ang isang paglalakbay na magpapabago ng iyong buhay. Habang tumatahak tayo sa luma at bagong tipan, bawat bahagi ng Biblia ay mabubunyag ng malinaw, malalim ang panata at ang tawag ay malakas. Lubos na makibahagi at hayaang baguhin ng mga kasulatan ng iyong buhay. Sa simula pa lamang, bago pa masukat ang oras, tanging ang Diyos ang umiiral sa malawak na kawalan. Ang Diyos na walang simula at walang katapusan ang naging pangunahing pinagmulan ng lahat, walang nilikha at walang hanggan. Pagkatapos, sa isang sandali ng makalangit na paglikha, nilipol ng liwanag ang kadiliman. Magkaroon ng liwanag, ang makapangyarihang tinig ay nag-utos at biglang bumalot ang liwanag sa kalawakan ng may nakakasilaw na ningning. Lumawak ang kalangitan at lumitaw ang mundo, balot ng malalawak na karagatan at tigang na kalupaan. Tiningnan ng Diyos ang kanyang nilikha at sa isang tahimik na pagninilay, nagpasiyang lumikha pa. Gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, kanyang iminungkahi. May malalim na damdamin, nilikha niya mula sa lupa ang isang anyo na kawangis niya. Tinawag niya itong Adan. At nang dumilat ang mga mata ni Adan, nakita niya ang isang mundong bagong nilikha. Gayunpaman, may kakulangan. Napansin ng Diyos ang kalungkutan ni Adan at nagpasyang hindi mabuting mag-isa ang tao. Habang natutulog si Adan, lumikha ang Diyos ng isang kasama mula sa kanyang tadyang. Lubos na humanga si Adan sa kanyang pagkikita sa kanya. Buto ng aking mga buto, kanyang sigaw na halina sa kanyang presensya. Binalikan ni Eva ang kanyang tingin na may ningning ng kuryosidad at pag-asang magkasama sa bagong simula. Ngunit ang kapayapaan sa Eden ay hindi nagtagal. Nagtatago sa anino ang ahas, isang tusong nilalang. Lumapit ito kay Eva na may tusong ngiti at nagtanong, "Talaga bang ipinagbawal ng Diyos na kainin ninyo ang bunga ng mga puno sa halamanan?" Nagtatanim ng pagdududa. Sandaling nagdalawang isip si Eva, ngunit sumagot din siya, "Maaari kaming kumain mula sa lahat ng puno, maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama." Ang ahas na may tinig na puno ng pang-akit ay tumugon, "Hindi ka mamamatay. Sa halip, mabubuksan ang iyong mga mata at magiging tulad ka ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama." Nagdulot ito ng kuryosidad kay Eva at pagnanais na maranasan ang hindi alam. Pinili niya ang bunga at tinikman ito. Pagkatapos ay binigyan si Adan na agad ding kumain ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, naging mulat sila sa kanilang kahubaran at sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam ng hiya. Habang dumilim ang paligid at kumulog ang langit, nagpakita ang Diyos, may bakas ng lungkot at galit sa kanyang mukha. "Ano ang iyong ginawa?" Ang kanyang tinig ay kumulog. Nangangatog, itinuro ni Adan si Eva, "Ang babaeng binigay mo sa akin ay nagbigay ng bunga at kinain ko." May luha sa kanyang mga mata. Marahang sinabi ni Eva, "Nilinlang ako ng ahas. Mabilis at mabigat ang hatol ng Diyos. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Magpapakahirap ka sa lahat ng iyong mga araw," kanyang sinabi. Kay Eva, sinabi niya, "Lalo kong daragdagan ang iyong paghihirap sa panganganak. Sa hirap ka manganganak." Ang ahas ay isinumpang gumapang sa lupa at kumain ng alabok. Kaya't ang kapayapaan sa Eden ay nagwakas. Pinalayas mula sa paraiso, hinarap ni na Adan at Eva ang isang mundo ng kahirapan. Sa kanilang paglisan, naglaho ang Eden sa kanilang paningin at ang abot-tanaw ay nabalot ng pulang kulay ng unang paglubog ng araw sa labas ng paraiso. Ang pag-usbong ng sansinukob, puno ng kamangha-mangha at kalamidad, ay naglatag ng kwento ng tunggalian, kaligtasan at pag-asa. Sa silangan ng Eden, sa isang tuyong kapatagan,
pinalaki nina Adan at Eva ang kanilang dalawang anak na sina Cain at Abel. Si Cain, ang nakatatanda, ay nagpagal sa ilalim ng nagbabagang araw, nakikipaglaban sa mga matitigas na damo. Si Abel, ang nakababata, ay nag-alaga ng kanyang mga kawan sa mga damuhan. May kapayapaan sa kanyang muka, isang katahimikan na hindi natagpuan ni Cain. Isang araw, sa pagkasipayo, sinabi ni Cain, "Abel, tila kinagigiliwan ka ng Diyos, ngunit hindi pinapansin ang mga alay ko. Ano ba ang meron ka na wala ako?" Si Abel, marahang hinahaplos ang isang kordero, ay sumagot ng kalmado, "Ito ay tungkol sa puso, kapatid. Pinahahalagahan ng Diyos ang nasa puso." Ang simpleng katotohanan ni Abel ay humaplos sa isip ni Cain, patuloy na bumabagabag sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, ang selos ay dumilim sa puso ni Cain tulad ng isang papalapit na anino. Sa ilalim ng malawak at bituing kalangitan isang gabi, nagpasya si Cain, "Samahan mo ako sa bukid bukas." Alok niya kay Abel, tinatago ang kanyang masamang balak sa isang kalmadong tingin. Sa pagsikat ng araw, nagtipon ang magkapatid sa bukid. Mabigat at tensyonado ang paligid. "Bakit mas pinipili ka ng Diyos kaysa sa akin?" Tanong ni Cain na may galit sa kanyang tinig. Ang ating pananampalataya ang mahalaga, Cain. Nais ng Diyos na tapat nating ibigay ang ating pinakamahusay, sagot ni Abel. Hindi alam ang nakaambang panganib. Sa isang iglap, nabasag ang katahimikan ng isang marahas na pagkilos. Si Cain, hawak ang isang bato, ay pinalo si Abel sa ulo. Bumagsak si Abel, may pagkagulat at sakit sa kanyang mga mata. "Cain, aking kapatid," bulong niya bago tuluyang tumahimik magpakailanman. Ang lupa na dating puno ng buhay ay naging saksi sa unang pagpatay. Ang dugo ni Abel ay tumulo sa lupa, isang tahimik na sigaw para sa hustisya sa kalangitan. Si Cain, ang mga kamay ay bahid ng dugo ng kanyang kapatid, ay natigilan sa kanyang nagawang kasalanan. Pagkatapos, isang makapangyarihang tinig ang bumalot sa katahimikan. "Nasaan ang iyong kapatid na si Abel?" "Hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid?" Sagot ni Cain, may halong takot at pagsisisi ang kanyang mga salita. Matatag na sumagot ang Diyos, "Ang dugo ng iyong kapatid ay humihiyaw sa akin mula sa lupa, kaya't ikaw ay isusumpa at itataboy mula sa mayabong na lupang sumipsip sa dugo ng iyong kapatid." Sa sandaling iyon, nabigkis ang kapalaran ni Cain. Ang lupa na dati niyang inaruga ay naging baog. Itinaboy siya, gumala siya bilang isang taong itinakwil, ang unang mamamatay tao. Ang kwento ni Cain at Abel ay nag-iwan ng hindi mapapawi na marka sa sangkatauhan, isang aral sa mapaminsalang epekto ng selos at kasamaan. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang katiwalian ng sangkatauhan, nagdudulot ng kalungkutan sa Diyos. Sa gitna ng pagbulusok na ito, isang tao, si Noe, ay namukod tangi dahil sa kanyang kabutihan. Ang tinig ng Diyos ay dumating kay Noe, "Nagpasya akong lipulin ang lahat ng buhay sapagkat ang mundo ay puno ng karahasan. Gumawa ka ng isang arko mula sa kahoy na gopher. Hatiin ito sa mga silid at palamanan ng alkitran sa loob at labas." Sumunod agad si Noe, inialay ang sarili sa gawain. Bawat martilyo ay patunay sa paparating na paghuhusga ng Diyos. Tinutuya siya ng kanyang mga kababayan, punong-puno ng kawalang paniwala ang kanilang pangungutya. "Barko sa disyerto? Noe, nababaliw ka na ba? Ang baha ang magpapatunay ng aking ginagawa," tugon ni Noe, kalmado at matatag. Habang lumilipas ang buwan at taon, natapos ang paggawa ni Noe sa arko. "Isama mo ang iyong pamilya at mga pares ng bawat nilalang. Ang baha ay lulunod sa mundo," utos ng Diyos. Habang ang mga hayop, pinapatnubayan ng isang di nakikitang kamay, ay pumasok sa arko, lumubha ang pananabik. Nang maisara ang mga pinto, bumalot ang katahimikan sa buong lupain.
Ang kalangitan ay biglang dumilim at sa unang patak ng ulan, nagsimulang bumuhos ang walang tigil na dilubyo. Sa simula'y puno ng kuryosidad, ang mga tao ay mabilis na nabalot ng takot. "Tama si Noe!" sigaw nila, nagtatakbuhan patungo sa arko at kumakatok ng mariin sa mga pintuan nito sa desperasyon. "Papasukin niyo kami!" Ngunit huli na ang pagkakataon. Mabilis na tumaas ang tubig, tinakpan ng mga lungsod at bundok. Sa loob ng arko, sina Noe at ang kanyang pamilya ay nasaksihan ng kaguluhan ng banal na paghuhusga. Mabigat ang kanilang mga puso sa takot, ngunit pinapalakas ng pag-asa. "Bakit tayo ang nakaligtas?" tanong ng isa sa mga anak ni Noe, nanginginig ang tinig. "Dahil tayo ay nakatagpo ng biyaya sa kanyang paningin," tugon ni Noe, puno ng pagkamangha at pasasalamat ang kanyang sagot. Sa loob ng 40 araw at gabi, walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Ang arko ay lumutang sa ibabaw ng rumaragasang baha, tanging kanlungan sa gitna ng malawak at walang awang dagat. Unti-unting nawala ang mga desperadong sigaw mula sa labas, tinabunan ng alon at ang ungol ng mga kahoy. Sa wakas, bumaba ang tubig at huminto ang arko sa bundok Ararat. Maingat na binuksan ni Noe ang isang bintana at nagpalipad ng isang kalapati. Sa ikatlong pag-alis nito, bumalik ang kalapati na may daladalang dahon ng olibo. "Tuyo na ang lupa," deklarasyon ni Noe, may halong ginhawa at pag-asa ang kanyang tinig. Muling nagbigay ng utos ang Diyos, "Lumabas kayo ng arko, ikaw at ang iyong pamilya, punuin ang mundo at magtagumpay." Punong-puno ng emosyon, lumabas si Noe at nagtayo ng dambana, nag-alay ng mga sakripisyo bilang pasasalamat sa Diyos. "Itinatatag ko ang aking tipan sa inyo," sinabi ng Diyos, puno ng kanyang presensya ang paligid. "Hindi ko na muling wawasakin ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng baha. Tingnan ninyo ang bahaghari sa mga ulap. Ito ang tanda ng aking pangako sa inyo at sa mundo." Habang lumarawan ang bahaghari sa kalangitan, maliwanag at makulay, ito'y nagsilbing saksi sa pangako ng Diyos. Sa muling binuhay na mundo, si Noe at ang kanyang mga inapo ay humarap sa hinaharap. May dalang karunungan mula sa pinakamatinding pagsubok na ipinaranas sa sangkatauhan. Mula sa lahi ni Noe, nagsimula muling lumaganap ang sangkatauhan sa mundo. Sa pagkakaisa, nagtipon sila sa malawak na kapatagan ng Shinar. "Magpatayo tayo ng lungsod at ng isang tore na abot sa kalangitan," ipinahayag ni Nimrod ang kanilang pinuno. "Ito ang magiging simbolo ng ating pamana upang hindi tayo magkawatak-watak sa buong mundo." Mabilis na umusad ang konstruksyon. Ang mga ladrilyo ay nagpatong-patong at ang tore ay itinayo ng may matinding ambisyon patungo sa langit. Mas mataas pa, utos ni Nimrod, sabik na maabot ang kalangitan. Ngunit mula sa itaas, pinanood ng Diyos ang kanilang mga gawain. "Tingnan ninyo," sinabi niya sa kanyang mga anghel, "sila ay nagkakaisa at may iisang wika. Ngayon, walang bagay na hindi nila magagawa." Bigla, ang ingay ng konstruksyon ay tumahimik. Ang sigaw ng isang manggagawa para sa mga ladrilyo ay sinagot ng isang tugon na lubhang banyaga sa kanyang pandinig. "Ano ang sinabi mo?" tanong niya, nakakunot ang noo sa labis na pagkalito. Ang tugon ay dumating bilang buhos ng mga salitang walang kahulugan. "Anong nangyayari?" Sigaw ni Nimrod, sinusubukang panatilihin ang kontrol, ngunit nawala ang kahulugan ng kanyang mga salita. Mabilis na kumalat ang kaguluhan, hindi mapigilan at nakakasira. "Magsalita ng malinaw, hindi kita maintindihan." Sa isang iglap, naglaho ang kakayahan nilang magkaunawaan. Ang mga magkakaibigang matagal nang magkasama ay nagtitinginan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala. "Nimrod, gumawa ka ng paraan," pakiusap nila. Ngunit kahit ang kanyang makapangyarihang tinig ay walang nagawa sa harap ng ingay ng mga bagong wika.
Hinuhusgahan tayo ng Diyos, sabi ng isang nakatatanda. Nanginginig ang kanyang tinig sa takot at pagkamangha. Kailangan nating magkahiwa-hiwalay. Biglang natigil ang konstruksyon, ang dakilang tore ay nanatiling hindi natapos. Isang malinaw na simbolo ng hangarin ng tao na sumalungat sa utos ng Diyos. Ang mga komunidad na ngayon ay nagkawatak-watak dahil sa iba't ibang wika ay nagsimulang maghiwalay. Ang bawat grupo ay naglakbay upang maghanap ng mga lugar kung saan sila'y maaaring magkaunawaan. Si Nimrod, nakatayo sa paanan ng di natapos na tore, ay tinanaw ang paligid. Ang masiglang lungsod na kanyang pinangarap ay nawawasak. Hindi maaari ito, bulong niya sa kanyang sarili, ngunit nauunawaan na sila'y natalo ng isang makapangyarihang kapangyarihang mula sa kalangitan. Pinanood ng Diyos ang kanilang pagkalat. Kaya ito na ang magiging kapalaran nila, pahayag niya, ang kanyang tinig ay may halong utos at kalungkutan. Ang sangkatauhan ay lalaganap at pupunuin ang mundo, ngunit palaging aalalahanin nila ang kabayaran ng kanilang kayabangan. Ang mga labi ng tore ay nanatiling nakatayo, isang malungkot na alaala, isang matingkad na patunay ng araw na pinag-iba ng Diyos ang mga wika ng tao at ipinakalat ang populasyon sa buong mundo. Kasunod nito, pinili ng Diyos ang isang angkan na magdadala ng Mesyas. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag at bituin ng kalangitan, narinig ni Abraham ang isang tinig na nagmula sa langit, mas malalim kaysa sa anumang maririnig, parang dagundong ng isang makapangyarihang bagyo. Lisanin mo ang iyong bayan at ang tahanan ng iyong ama patungo sa lupang ipapakita ko sa iyo. Gagawin kitang makapangyarihang bansa, pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at susumpain ang mga sumusumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng bansa sa mundo. Bumilis ang tibok ng puso ni Abraham, puno ng determinasyon. Walang pag-aatubili, sumagot siya, "Narito ako, Panginoon, susundin ko ang iyong utos." Sa madaling araw, ibinahagi niya ang banal na pangitain sa kanyang asawang si Sarai. "Kailangan nating umalis," wika niya ng may katiyakan. Nagulumihanan si Sarai at nagtanong, "Patungo saan?" "Hindi ko tiyak," sagot ni Abraham, ngunit matatag ang kanyang tingin. Ang Panginoon ang magpapakita sa atin ng daan. Mabilis ang kanilang paghahanda. Si Abraham, si Sarai, ang kanilang pamangking si Lot at lahat ng kanilang ari-arian ay nagtungo sa isang paglalakbay patungo sa di kilalang lugar. Iniwan ang kanilang bayang kinalakhan para sa malawak na disyerto sa unahan. Isang gabi, sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, muling narinig ni Abraham ang tinig ng Diyos. "Ang lupaing ito ay magiging pag-aari ng iyong mga inapo." Tinitingnan ang malawak na lupain ng Kanaan, nadama ni Abraham ang bigat at kabuuan ng pangako ng Diyos. Ang paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, mula sa luntiang mga kapatagan ng Kanaan hanggang sa misteryosong mga hangganan ng Ehipto. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na ipinaalala ng Diyos ang kanyang tipan. "Tumingala ka sa kalangitan at bilangin ang mga bituin kung kaya mo. Ganoon karami ang magiging mga inapo mo." Habang lumilipas ang mga taon, nagpatuloy ang pananabik para sa isang direktang tagapagmana. Si Sarai, balisa at may pag-aalinlangan sa katuparan ng salita ng Diyos, ay pinilit si Abraham na magkaroon ng anak sa kanyang aliping si Hagar. Mula sa pagsasamang ito, isinilang si Ismael na magiging ninuno ng isang malaking angkan, ang mga Arabo, mga magiging karibal ng mga Israelita sa kalaunan. Sa kabila ng mga komplikadong pangyayaring ito, nanatiling buo ang orihinal na pangako ng Diyos. Sa wakas sa kanilang katandaan, nanganak si Sarai na ngayon ay tinawag ng Sarah kay Isaac at nagdala ito ng labis na kagalakan sa sambahayan ni Abraham. "Pinagpala ako ng Diyos ng kasiyahan," masayang sinabi ni Sarah. "Lahat ng makaririnig nito ay magagalak din kasama ko."
Ang paglalakbay ni Abraham ang naglatag ng pundasyon para sa isang dakilang bansa. Isang pangakong hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga inapo. Isang lahing nakatakdang maglaman ng mga hari, mga propeta, at sa huli, ang Mesiyas. Nang lumaki si Isaac, pinakasalan niya si Rebecca at nagkaroon sila ng kambal na sina Esau at Jacob. Pinamunuan ni Esau ang mga Edomita, samantalang si Jacob ang naging ama ng mga Israelita. Nagkaroon si Jacob ng 12 anak na lalaki at isang anak na babae. Si Joseph, ang kanyang ikalawang bunso, ang nagdala ng kasunduan ng kanilang pamilya. Ang natatanging ito ay nagdulot ng inggit sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya bilang alipin sa Ehipto. Gayunpaman, sa gabay ng karunungan ng Diyos, umangat si Joseph mula sa abang kalagayan at naging pinagkakatiwalaang tagapayo ng paraon. Isang matinding tagutom ang sumalanta sa lupain. Dahil sa pangangailangan ng pagkain, ang kanyang mga kapatid ay naglakbay patungong Ehipto. Hindi alam na ang kanilang tinutulungan ay ang kapatid na kanilang pinagbintangan. Ako si Joseph, sinabi niya, na may luha sa kanyang mga mata. Ang kapatid ninyong ipinagbili bilang alipin. Ngunit huwag kayong matakot, sapagkat inilagay ako ng Diyos dito upang magligtas ng mga buhay. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinapunta ni Joseph na tinatawag ding Israel ang buong pamilya sa masaganang rehiyon ng Goshen sa Ehipto, kung saan ang unang grupo ng 70 Israelita ay namuhay at lumago. Sa paglipas ng panahon, ang 70 katao ay dumami ng napakabilis. Ngunit isang bagong paraon ang naghari at tiningnan niya ang lumalaking bilang ng mga Israelita nang may pagdududa. Ang mga Israelitang ito ay lumalago at lumalakas ng labis, bulong niya ng may pangamba. Kung sila'y makipag-alyansa sa ating mga kaaway, maaari tayong mapabagsak. Dapat nating pahinain ang kanilang lakas. Sa isang maring utos, sinabi niya, paalipinin ang mga Israelita, ipagawa sa kanila ang mga ladrilyo at mga lungsod, pasanin sila ng matinding trabaho. Ang pagbabago ay mabagsik at biglaan. Ang mga Israelita na dating namumuhay ng marangya, ngayon ay nakatali sa pagkaalipin. Bilisan, sigaw ng mga tagapangasiwa, habang ang mga latigo ay humahampas sa hangin at sa kanilang mga katawan, walang pahinga para sa mga alipin. Sa panahong ito ng mabigat na pang-aapi, isinilang si Moises sa gitna ng isang malupit na kautusan ng paraon na puksain ang lahat ng lalaking sanggol na Hebreo. Itapon ang bawat lalaking sanggol sa ilog Nilo, iniutos ng paraon. Sa kabila ng panganib, itinago ng ina ni Moises ang kanyang sanggol sa isang basket na hindi pinapasukan ng tubig at inilagay ito sa mga tambo ng Nilo. Ang anak na babae ng paraon, habang naliligo sa ilog, natagpuan ang basket. Sa gulat sinabi niya, isa itong batang Hebreo. Nahabag siya at nagpasiyang ampunin ito na sinabing, tatawagin ko siyang Moises sapagkat iniahon ko siya mula sa tubig. Pinalaki sa palasyo ng hari na panatili ni Moises ang malalim na koneksyon sa kanyang pinagmulan. Nang masaksihan niya ang isang Ehipsyong tagapangasiwa na walang awang pinapalo ang isang aliping Hebreo, nadala si Moises ng matinding galit. Nakialam siya at sa kanyang poot, aksidenteng napatay ang tagapangasiwa. Nanganganib ang kanyang kaligtasan, kaya't tumakas si Moises sa kalungkutan ng disyerto. Habang tumatagal ang mga taon ng pagkaalipin, lalong humina ang loob ng mga Israelita sa ilalim ng walang humpay na pang-aapi. Nanalangin sila sa Diyos para sa kaligtasan at ang kanilang mga pakiusap ay umabot sa kalangitan. Tumugon ang Diyos sa kanilang paghihirap. Sa ilang nakatagpo ni Moises ang isang punong naglalagablab sa apoy, ngunit hindi nasusunog. Mula sa nag-aapoy na punong ito, tinawag siya ng Diyos, Moises! Moises!
Mapagpakumbabang sumagot si Moises, "Narito ako," habang lumuhod siya sa harap ng banal na tanawin. Ang Diyos ay naghayag mula sa nag-aapoy na puno. "Nakita ko ang pagdurusa ng aking bayan sa Ehipto at isusugo kita sa paraon upang iligtas sila mula sa kanilang paghihirap." Si Moises, puno ng pag-aalinlangan, ay nagtanong, "Sino ba ako upang humarap sa paraon?" "Sasamahan kita," tugon ng Diyos, "at ito ang magiging tanda na ako ang nagsugo sa iyo. Kapag nailabas mo na ang bayan mula sa Ehipto, sasamba kayo sa Diyos sa bundok na ito." Pinatapang ng banal na kautusan, bumalik si Moises sa Ehipto upang harapin ang paraon, buong tapang na sinabing, "Pawalan mo ang aking bayan." Ngunit nanatiling walang pakialam at mapagmatigas ang paraon, tumugon, "Sino ba ang Panginoon upang sundin ko ang kanyang utos? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko palalayain ang Israel." Kaya nagsimula ang mga salot. Ang tubig ng Nilo ay naging dugo, pinatay ang mga isda at nagdulot ng masangsang na amoy sa buong Ehipto. Sa kawalan ng pag-asa, nakiusap ang paraon, "Moises, hilingin mo sa iyong Diyos na itigil ang kalamidad na ito." Ngunit sa bawat pagluluwag, lalong tumigas ang puso ng paraon, paulit-ulit na nilalabanan ang kanilang paglaya. Ipinahayag ni Moises na darating ang huling kalamidad, kanyang binalaan ang pagkamatay ng mga panganay. Sa dilim ng gabi, nilandas ng anghel ng kamatayan ang buong Ehipto. Ang malulungkot na sigaw ay bumalot sa hangin habang nadiskubre ng mga pamilya na pumanaw ang kanilang panganay. "Umalis na kayo," utos ng paraon, ang kanyang tinig ay basag ng dalamhati. "Dalhin mo ang iyong bayan at lisanin ang lugar na ito." Pagkatapos ng 4 na siglo sa Ehipto, nagsimula ang paglalakbay ng mga Israelita sa ilalim ng patnubay ni Moises. Ang grupo ay binubuo ng 600,000 kalalakihan bukod pa sa mga kababaihan at mga bata na tinatayang umaabot sa halos 2 milyong tao. Tumungo sila sa dagat na pula, ngunit sa kanilang daraanan ay haharapin nila ang makapangyarihang si Goliath. Sa kanyang mga kamay ay sling lamang at mga bato. Ipinahayag niya, "Hinahamon mo ako ng tabak at sibat, ngunit hinaharap kita sa pangalan ng Panginoon makapangyarihan." Sa isang bato lamang, napabagsak niya si Goliath na nagpadapa sa mga Filisteo sa takot. Pumaimbulog ang reputasyon ni David, ngunit nagising din ang inggit ni Haring Saul na kalaunan ay naging galit. Hinabol ni Saul si David sa ilang pagkakataon na nag-udyok kay David na mamuhay sa pagtatago. Sa kabila ng panganib, hindi sinaktan ni David si Saul bilang parangal sa kanya bilang pinili ng Diyos. Matapos ang mga taong pag-uusig, namatay si Saul at ang kanyang mga anak sa labanang kasama ang mga Filisteo. Sa pagkakatanggap ng malungkot na balita, si David ay lubos na nagdalamhati, lalo na sa pagkamatay ni Saul at ni Jonathan, ang kanyang minamahal na kaibigan. Sa paglipas ng panahon, si David ay kinoronahan bilang hari ng Israel, pinagbuklod ang mga tribo at nagdala ng kapayapaan sa buong kaharian. Itinilaga niya ang Jerusalem bilang kabisera at buong galak na dinala ang kaba ng tipan sa lungsod. Bagaman si David ay isang taong naghahangad na tuparin ang kalooban ng Diyos, siya ay nahulog sa isang mabigat na kasalanan. Nagkaroon ng relasyon kay Bathsheba at hindi direktang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa na si Uriah. Hinarap siya ng propetang si Nathan na nagdulot ng matinding pagsisisi kay David. Sa kabila ng mabibigat na epekto ng kanyang mga pagkakamali, nanatili ang tipan ng Diyos sa kanya. Ang pamumuno ni David ay puno ng tagumpay, ngunit hindi rin siya nakaligtas sa hidwaan at paghihimagsik sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang anak na si Absalom ay naglunsad ng isang pag-aalsa na nagdulot kay David ng matinding dalamhati.
Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili ang impluensya ni David sa pamamagitan ng kanyang anak na si Solomon, na sa kalaunan ay nagtayo ng templo sa Jerusalem. Sa paglipas ng panahon, ang kaharian ay nagkaroon ng mga kaguluhan at sa huli ay nahati at napalayas, ngunit ang matatag na pangako ng Diyos ay nanatili. Nagpahayag siya sa pamamagitan ng mga propeta tungkol sa isang Mesyas na darating, nagdudulot ng pag-asa sa kanyang bayan. Sa itinakdang panahon, isinilang si Hesukristo, na nagbigay katuparan sa mga hula ng pagtubos at nagpasimula ng isang bagong tipan para sa sangkatauhan. Ang tagpo ni David kay Goliath ay napakahalaga. Sino ang hindi tuli na Filisteo na ito na nangangahas na hamunin ang hukbo ng buhay na Diyos? Buong tapang na sinabi ni David. Sa simpleng sandata, isang tirador at bato lamang, napabagsak niya si Goliath at ginamit pa ang espada ng higante upang pugutan ito. Habang nagdiriwang ang Israel, ang inggit ni Saul ay lalong tumindi. Nakikita si David bilang isang karibal. Sa kabila ng paulit-ulit na tangka sa kanyang buhay, palaging nakaliligtas si David mula kay Saul. Sa huli, namatay si Saul sa labanan laban sa mga Filisteo na nagpakamatay sa pamamagitan ng kanyang sariling espada. Nang mawala si Saul, kinilala ng bayan si David, anak ni Jesse, ang mamumuno. Bilang hari, pinagkaisa ni David ang mga tribo at sinakop ang Jerusalem na ginawang kanyang kabisera. Siya ay matapang at makatarungan, subalit hindi siya perpekto. Sa isang pagkakamali, hinangad niya si Bathsheba, ang asawa ni Uriah. Dalhin siya sa akin, iniutos niya, na humantong sa isang lihim na ugnayan at pagkamatay ni Uriah sa pamamagitan ng isang sinadyang paglalagay sa panganib. Nilapitan siya ng propetang si Nathan at sinabi, "Ikaw ang taong iyon." Nahabag, inamin ni David, "Ako'y nagkasala laban sa Panginoon." Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan kay David. Ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay mananatili magpakailanman. Ang paghahari ni David ay tumagal ng 14 taon, at sa nalalapit niyang pagpanaw, kanyang ipinayo sa anak na si Solomon, "Magpakatatag ka at maging isang tunay na lalaki. Sundin mo ang mga utos ng Panginoon." Kilala sa kanyang karunungan, sinimulan ni Solomon ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos ng isang maingat na puso upang pangunahan ang kanyang bayan. Nalugod ang Diyos at pinagkalooban siya hindi lamang ng karunungan, kundi pati na rin ng walang kapantay na kayamanan at karangalan. Itinayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem na naging isang kahangahangang lugar ng pagsamba. Gayunpaman, sa kanyang mga huling taon, humina ang kanyang katapatan sa Diyos dahil sa impluensya ng kanyang maraming asawa na nag-akay sa kanyang puso patungo sa ibang mga Diyos. Ang paglayo niyang ito mula sa buong pagsunod sa Diyos ay nagmarka ng simula ng pagbagsak ng dating nagkakaisang kaharian. Nang mamatay si Solomon, nagwakas ang isang makislap na panahon at ang anino ng kawalang katiyakan ay bumalot sa kaharian. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang sumunod sa trono, ngunit nahirapan sa bigat ng pagiging hari. Agad na nagkawatak-watak ang bansa. 10 tribo ang bumuo ng hilagang kaharian ng Israel sa ilalim ni Jeroboam, habang tanging ang Huda at Benjamin ang nanatili kay Rehoboam at pinanatili ang timog na kaharian ng Huda na may Jerusalem bilang kabisera. Si Jeroboam na namuno sa hilaga ay natakot na maaaring bumalik ang kanyang mga nasasakupan sa pagsamba sa Jerusalem. Sa isang maling hakbang, kanyang ipinahayag, "Magtatayo ako ng 2 gintong guya, isa sa Bethel at isa sa Dan. Ito ang inyong mga Diyos, o Israel, na naglabas sa inyo mula sa Ehipto." Ang desisyong ito ay naglugmok sa Israel sa mas malalim na idolatriya. Sa kabila ng mga babala ng mga propeta, patuloy na lumubog
ang kaharian sa moral na pagkabulok. Ang lahat ng 19 na hari ng hilagang kaharian ay naligaw mula sa katuwiran, bawat isa'y lumayo sa Diyos. Ang paghahari ni Ahab ay nagmarka ng isang partikular na madilim na kabanata. Sa impluensya ng kanyang asawang si Jezebel, niyakap niya ang pagsamba kay Baal, ang Diyos ng kasaganaan ng mga Kananeo. Magtayo ka ng mga altar para kay Baal, iginiit ni Jezebel, at sa ilalim ng kanyang impluensya, sinundan siya ni Ahab, at ang bayan ay sumama na bighani sa pangako ng kasaganaan at iniwan ang kanilang katapatan sa Panginoon. Sa panahong ito ng malawakang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, tinawag ng Diyos si Elias, isang propetang matapang at may matatag na pananalig. Sa harap ni Haring Ahab, sinabi ni Elias, "Sa ngalan ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, walang hamog o ulan sa mga darating na taon, maliban kung aking ipag-utos." Nabigla ang hari sa pahayag na ito, at ito ang naging mahalagang sandali sa laban sa masasamang impluensya na laganap sa Israel. Sa gayon, nagsara ang mga langit sa loob ng 3 taon at isang matinding tagtuyot ang sumalanta sa lupain. Ang mapagpasyang paghaharap ni Elias at ng mga propeta ni Baal ay naganap sa bundok Carmel. Tipunin ang buong Israel at ang Parsentraton Fimunta na propeta ni Baal, dito utos ni Elias kay Ahab. Habang lumalakas ang pananabik sa bundok, ang mga propeta ni Baal ay taimtim na tumawag sa kanilang Diyos mula umaga hanggang tanghali. Sinasaktan ang kanilang mga sarili at sumasayaw ng walang saysay. Nang dumating ang oras ni Elias, nanalangin siya, "Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ipakita mo na ikaw ang Diyos sa Israel ngayon." Biglang bumaba ang apoy mula sa langit. Tinupok ang alay, ang kahoy, ang mga bato, at maging ang tubig na bumasa sa dambana. Sa labis na pagkagulat, sumigaw ang mga tao, "Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon ang Diyos." At sila'y yumukod sa takot. Pagkatapos nito, pinatay ang mga propeta ni Baal, at habang nanalangin si Elias para sa ulan, nabuo ang mabibigat na ulap at nagtapos ang tagtuyot sa pamamagitan ng isang matinding bagyo. Ngunit mabilis na lumabas ang galit ni Jezebel. Si Elias, labis na nalulungkot at takot para sa kanyang buhay, ay tumakas sa ilang at nakiusap na mamatay na. "Panginoon, hindi ko na kaya. Kunin mo na ang aking buhay," ang kanyang pagmamakaawa. Ngunit hindi siya pinabayaan. Isang anghel ang nagpakita, binigyan siya ng pagkain at tubig, at iniutos, "Bumangon ka't kumain, sapagkat mahaba pa ang paglalakbay mo." Sa kabila ng mga tandang ito, patuloy na binaliwala ng Israel ang mga utos ng Diyos. Nanatili ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at katiwalian. Hindi maiiwasan ang banal na hatol. Ang Assyria, isang malupit at walang awang imperyo, ay ipinadala laban sa Israel. Itinalaga ng Panginoon ang Assyria bilang kasangkapan ng kanyang galit. Ipinahayag ni Isaias habang papalapit ang banta ng pagsalakay. Kumalat ang takot sa mga tao na naghinagpis. Iniwan na tayo ng Diyos, naalala ang mga binaliwalang propesya. Sa wakas, bumagsak ang hilagang kaharian at napasok ng Assyria ang mga tanggulan nito. Lumikha ng kaguluhan, dakpi ng mga lalaki, babae at mga bata, sigaw ng mga kawal ng Assyria. Habang sila'y sumasalakay, sinunog ang mga tahanan at ang mga daing ng mga bihag ay umalingaw-ngaw. Israel, ikaw na tumalikod sa iyong Diyos, ngayon ay danasin mo ang hatol na ipinahayag, bulong ng isang matandang lalaki, lumuha habang siya'y dinadala sa mga tanikala. Kaya't ang mga Israelita, talunan at inaba, ay pinalakad patungo sa pagkatapon. Ang mga salinlahi ng Israel ay nagkalat sa mga teritoryo ng Assyria, at ang pagkakakilanlan ng hilagang kaharian ay unti-unting nawala. Ang dating maunlad na kaharian ng Israel ay naging wasak. Subalit,
Sa gitna ng pagkawasak na ito, nanatiling buhay ang mga bulong ng pag-asa, habang ang mga tapat ay humawak sa mga pangako ng Diyos na muling pagbabangon, binubulong, hindi kinalimutan ng Panginoon ang kanyang bayan. Samantala, ang Huda, ang katimugang kaharian, ay hindi natuto sa pagbagsak ng Israel. Ang mga hari at mamamayan nito ay nilait ang mga babala ng mga propeta. Sa paghamon, sinunog pa ni Haring Jehoiakim ang kasulatang naglalaman ng mga propesiya ni Jeremias, ngunit ang mensahe ng Diyos ay hindi mapapatay. Bilang resulta, noong 597 BC, nilusob ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia ang Jerusalem, isang lungsod na nasa bingit ng pagkapuksa. Sa loob ng mga pader nito, pinagsisihan ng mga tao ang kanilang pagwawalang bahala sa mga babala ni Jeremias. Sa takot, palihim na humingi si Haring Zedekias ng payo kay Jeremias na matapat na nagsabi, "Kung susuko ka, mabubuhay ka." Ngunit wala si Zedekias ng lakas ng loob upang sundin ito. Ang pagsalakay ay tumagal ng 18 mabagsik na buwan bago tuluyang nasira ang mga depensa ng lungsod. Nagpakita ng walang awang kabangisan ang mga Babilonyo. Iniutos ni Nebukadnezar, sunugin ang templo, wasakin ang lungsod. Habang nilalamon ng apoy ang templo, ang palasyo at maraming tahanan, ang kalangitan sa gabi ay nagniningas sa mga apoy ng pagkawasak. Sa kanyang pagtatangkang tumakas, nahuli si Zedekias. Ang huling tanaw niya ay ang pagpatay sa kanyang mga anak bago siya binulag ng isang kapitan ng Babylonia na nagsabi, "Ito ang huling makikita mo," bago siya inilagay sa tanikala. Ang mga natitirang nabubuhay na ngayoy nakagapos ay pinalakad patungo sa Babylonia bilang tanda ng tagumpay at panghahamak. Sa pagdadalamhati sa kanilang kapalaran, sila'y umiyak, "Iniwan na tayo ng ating Diyos." Gayunpaman sa Babylonia, patuloy na narinig ang tinig ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga tulad ni Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, ipinakita ng Panginoon ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at katapatan. Sa gitna ng mga guho, nanatili ang pangako ng pagtubos at muling pagbangon at tiniyak ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias, "Ang mga plano ko para sa inyo ay para sa inyong kabutihan. Ibabalik ko kayo sa lupang ito matapos ang 70 taon ng pagkakatapon." Dumating ang pagbabago nang masakop ni Ciro ang dakila, pinuno ng Persya, ang Babylonia sa isang makasaysayang gabi. Idineklara ni Ciro, "Ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang lahat ng kaharian sa mundo at iniutos niya sa akin na itayo ang isang templo para sa kanya sa Jerusalem. Hayaan ang lahat ng kanyang bayan na bumalik at itayo ang bahay ng Panginoon." Mabilis na kumalat ang kautosang ito sa pamayanang nasa pagkakatapon. Napukaw ng kautosang ito si Zerubabel, isang inapo ni David, ay lumitaw bilang pinuno. Sa diwa ng banal na pagkakataon, hinimok niya, binuksan ng Panginoon ang isang pintuan para sa atin. Magbalik tayo at itayo ang templo. Pinalakas ng pag-asa, nagsimula ang mga Judyo sa mahaba nilang paglalakbay, pabalik sa Jerusalem. Pagdating sa guho ng kanilang dating dakilang lungsod, sila'y nanangis, "Ito ang lungsod ng ating Diyos," habang luha ang tanda ng kanilang dalamhati. Ngunit hindi nasiraan ng loob si Zerubabel at hinikayat ang pamayanan, "Magsimula tayo sa dambana. Sambahin muna natin ang Panginoon." Sinimulan nila ang muling pagtatayo ng may sigasig, ngunit agad silang nakaranas ng pangungutya at mga banta mula sa mga kalapit na kalaban na nagtanong ng may paghamak, "Ano ang kayang magawa ng mga mahihinang Hudyo na ito?" Sa gitna ng mga hamon, pinangunahan ni Nehemias ang mga tao, pinatatag ang kanilang determinasyon. Inutusan niya sila, "Magtatrabaho kayo gamit ang isang kamay at hahawakan ang inyong mga sandata sa kabila. Ang ating Diyos ang makikipaglaban para sa atin."
Sa isang kamangha-manghang pangyayari sa loob lamang ng 52 araw, ang mga pader ng Jerusalem ay naitayo muli. Ang dakilang tagumpay na ito ay ipinagdiwang sa isang solemne at taimtim na pag-aalay kung saan ang buong bansa ay muling pinagtibay ang kanilang tipan sa Diyos na may kasamang luha at kagalakan. Ngunit ang kasiyahan ay panandalian lamang. Ang malakas na tinig ng mga propeta ay unti-unting nawala na nagdala ng isang malalim na katahimikan sa Israel. Ang mga kalangitan na minsang buhay sa mga banal na pahayag ay biglang nanatiling tahimik. Nagsimula ang panahon sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan, isang yugto na puno ng pangingibabaw ng mga dayuhan at panloob na tunggalian. Si Alexander ang Dakila, na may dalang hindi mapipigilang hukbo, ay sumakop ng malawak na teritoryo, kabilang ang Judea, at ipinahayag ang kanyang layunin na pagsamahin ang kanyang imperyo sa kulturang Griego. Subalit, hindi niya inasahan na mababahagi ang kanyang imperyo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mga Ptolemy sa Ehipto at ang mga Seleucid sa Syria, parehong tagapagmana ni Alexander, ay nag-agawan para sa kontrol sa rehiyon na ginawang isang pinagtatalo ng sona ang Judea. Sa ilalim ng unang pamumuno ng mga Seleucid, nakaranas ng katanggap-tanggap na pamamahala ang mga Hudyo. Gayunpaman, lumala ang sitwasyon ng sinubukan ng Seleucid na supili ng mga kaugaliang pangrelihiyon ng mga Hudyo. Ang kautusang magtayo ng altar para kay Zeus sa loob ng templo ng mga Hudyo ay nagpasiklab ng matinding galit. Sa matinding pagkagalit, itinuturing ng mga Hudyo ito bilang isang matinding panglalapastangan. Sa maliit na bayan ng Mudiin, isang kilos ng paglaban ang nagmarka ng simula ng isang mahalagang pag-aalsa. Si Matatayas, isang matandang pari, ay buong tapang na nagdeklara, "Sinumang tapat sa Panginoon sumunod sa akin." Pagkatapos pinatay niya ang isang opisyal na Griego na pilit siyang pinasusunod sa isang paganong sakripisyo. Ang akto ng paghihimagsik na ito ay nagsindi ng isang malawakang pag-aalsa. Ang kanyang mga anak na nakilala bilang mga Makabeo ay nag-armas at nagsagawa ng gerilyang pakikidigma laban sa kanilang mga mananakop. Sa kanila, si Judah Makabeo na tinaguriang ang Martilyo ay nakilala dahil sa kanyang matapang na pamumuno at husay sa estratehiya. Inipon niya ang kanyang mga tagasunod, hinihikayat, "Labanan natin para sa ating kalayaan at pananampalataya." Isa-isang laban, nagtagumpay silang talunin at palayasin ang mga puwersa ng Seleucid. Sa isang mahalagang labanan, pinalakas ni Judah ang kanyang mga tauhan. Idineklara, "Magtiwala tayo sa Panginoon ng mga hukbo. Mas mabuting mamatay sa laban kaysa makita ang pagkawasak ng ating bayan." Sa kabila ng matinding balakid, nagtagumpay ang mga puwersang Hudyo. Pagsapit ng 164 BC, napalaya nila ang Jerusalem at sinimulan ang paglilinis ng templo, isang mahalagang hakbang sa pagpapanumbalik ng kanilang mga relihiyosong tradisyon. Bagamat malaki ang kanilang mga tagumpay, patuloy pa rin ang kanilang pakikibaka para sa ganap na kalayaan at kalayaang pangrelihiyon. Habang pinalalawak ng Imperyong Romano ang nasasakupan nito, iniukol nito ang pansin sa Judea, naghahanda para sa isang bagong yugto ng kontrol. Noong 63 BC, si Pompeo ang Dakila, isang mabagsik na general ng Roma, ay lumusob sa Jerusalem at ipinahayag, ang teritoryong ito ay bahagi na ng Imperyong Romano. Kaya't ang Judea ay inangkin at ginawang isang probinsyang Romano na pinamamahalaan ng mga prokurator at mga opisyal na tumtalima sa mga utos ng Senado ng Roma. Sa gitna ng mga pagbabagong politikal, umakyat sa kapangyarihan si Herodes ang Dakila na suportado ng Roma. Ambisyoso at malupit, nangako siyang itatayo ang isang natatanging templo, umaasang makakamit ang pabor ng mga tao.
Subalit ang kanyang pamumuno ay puno ng mapanupil na mga hakbang. Kahit walang tinig ng mga propeta, nanatili ang pag-asa sa pagdating ng Mesyas sa puso ng mga tao, naghahanda ng yugto para sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng pananampalataya. Isang tahimik na gabi, biglang lumiwanag ang kalangitan sa itaas ng Bethlehem. Ang mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa ay nakakita ng isang kagilagilalas na tanawin. Isang anghel ang nagpakita sa kanila. Sa tinig na puno ng banal na kapangyarihan, inihayag ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat may dala akong mabuting balita ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Ngayong araw sa lungsod ni David ay ipinanganak para sa inyo ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo na Panginoon." Dahil sa mensahe ng anghel, nagmadali ang mga pastol patungong Bethlehem. Doon sa isang payak na sabsaban, tinitingnan ng batang ina na si Maria ang kanyang bagong silang na anak na si Jesus nang may pagmamahal at paghanga. Naalala niya ang mga salitang sinabi noon ng Anghel Gabriel. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Si Jose na nakatayo sa tabi niya, taglay ang damdamin ng tungkulin at paggalang, ay nagwika, "Maria, natupad na ang mga hula ng mga propeta, mula sa iyo isinilang ang mag-aalaga sa Israel." Ang katahimikan sa loob ng sabsaban ay naputol nang dumating ang mga pastol, humihingal at puno ng sigla. Ipinahayag ang kanilang karanasan. "Nagpakita ang mga anghel sa amin." Ibinahagi nila ng may kagalakan, ipinahahayag ang pagdating ng Mesiyas. Pagkakita sa sanggol, sila'y lumuhod ng may paggalang at sumamba. "Purihin ang Diyos sa itaas at maghari ang kapayapaan sa mundo," ang kanilang sigaw ng papuri. Samantala sa silangan, ang mga paham na nag-aral ng mga bituin ay nakakita ng isang pambihirang bituin. "Ang bituin na ito ang nagdala sa amin dito," wika nila ng may paninindigan. Inakay ng gabay ng bituin, naglakbay sila ng malalayong distansya hanggang sa dumating sa Jerusalem. Itinanong nila kay Haring Herodes, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sinundan namin ang kanyang bituin upang magbigay galang." Si Herodes, labis na nabalisa at pinangungunahan ng pag-aalala, ay humingi ng payo mula sa mga pari at mga dalubhasa sa kasulatan. Ayon sa hula, sa Bethlehem ng Judea siya isisilang. Sinabi nila sa kanya, "Binanggit ang propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi ang pinakahuli sa mga pinuno ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang gobernador na maghahari sa aking bayan na Israel." Si Herodes, na itinatago ang kanyang masamang balak, ay inutusan ng mga pantas. "Hanapin ninyo ng mabuti ang bata, at kapag natagpuan ninyo siya, balitaan ninyo ako upang ako man ay makaparoon at sumamba sa kanya." Muling pinangunahan ng bituin, ang mga pantas ay nakarating sa mismong kinaroroonan ng bata. Nang may matinding paggalang, nag-alay sila ng mga kaloob na ginto, kamanyang at mira, mga handog na angkop para sa isang hari. "Nahanap na namin ang hari," sinabi nila ng may damdaming puno ng pagkilala. Gayunpaman, sa isang panaginip, isang banal na babala ang nagpaalam sa kanila na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't pinili nilang bumalik sa kanilang bansa sa ibang daan. Sa galit ng pagtataksil, naglabas si Herodes ng isang malupit na utos. Ang kanyang tinig ay puno ng puot. Patayin ang lahat ng sanggol na lalaki na wala pang 2 taon sa Bethlehem at sa paligid nito. Samantala, isang anghel ang nagpakita kay Jose sa panaginip at nagbigay ng agarang babala. "Bumangon ka, kunin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas papuntang Ehipto. Nais ni Herodes na patayin ang bata." Agad na kumilos si Jose, dinala ang kanyang pamilya sa kaligtasan sa ilalim ng takip ng dilim, malayo sa kanilang lupain. Kasama natin ang Diyos, bulong ni Maria, mahigpit na yakap ang kanyang anak.
Pagkaraan ng ilang taon matapos ang pagkamatay ni Herodes, muling nakatanggap si Jose ng isang banal na pangitain. Ang anghel ay nag-utos, "Bumangon ka, kunin mo ang bata at ang kanyang ina at bumalik sa lupain ng Israel sapagkat patay na ang mga nagnais pumatay sa bata." Sumunod si Jose kasama si Maria at si Jesus at bumalik upang manirahan sa Nazaret na tupad ang hula na siya'y tatawaging Nazareno. Habang lumalaki si Jesus, dumating ang oras upang simulan ang kanyang pampublikong ministeryo. Sa Ilog Jordan, masigasig na ipinahayag ni Juan Bautista, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Kasama ng mga tao si Jesus mula sa Nazaret. "Hinihiling ko, bautismuhan mo ako," wika ni Jesus. Si Juan na bigla ay sumagot, "Ikaw ang lumalapit sa akin. Ako ang nangangailangan ng bautismo mula sa iyo." Ngunit si Jesus na may mapayapa at matatag na tingin ay sumagot, "Pahintulutan mo ito ngayon sapagkat ito ang tamang paraan upang magawa natin ang kalooban ng Diyos." Nang siya'y mabautismuhan at umahon mula sa tubig, bumukas ang langit at ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya tulad ng isang kalapati at isang tinig mula sa itaas ang nagpahayag, "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan." Kaya't pinagtibay ang presensya ng Trinidad, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Pinangunahan ng Espiritu, si Jesus ay pumunta sa ilang kung saan siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at gabi, hinarap at napagtagumpayan ang mga tukso ng dyablo. Matapos ang pag-alis ng dyablo, dumating ang mga anghel upang maglingkod sa kanya na nagmarka ng isang tagumpay ng pananampalataya. Habang siya'y nagpapahinga, nabalitaan ni Jesus ang pagkabilanggo ni Juan Bautista, kaya't siya'y lumipat. Iniwan niya ang Nazaret at nagtungo sa Capernaum, malapit sa dagat ng Galilea. Sa bagong lugar na ito, tinipon ni Jesus ang kanyang 12 apostol, binigyang inspirasyon sila at ang iba pa sa simpleng tawag na, "Sumunod kayo sa akin." Ito ang simula ng isang makapangyarihang paglalakbay, hindi lamang para sa mga apostol, kundi para sa lahat ng kanilang maaabot. Si Jesus ay naglakbay sa mga lungsod, bayan at kabukiran, ipinapahayag, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ang kanyang mga aral ay umalingaw-ngaw hindi lamang sa mga sinagoga at templo, kundi pati na rin sa mas impormal na mga lugar tulad ng mga tahanan, bukirin, baybayin at mga liwasan. Habang naglalakbay siya sa iba't ibang nayon, si Jesus ay nagkalat ng kabutihan at pinalaya ang mga sinasakmal ng masasamang espiritu. Ang kanyang mga himala ay marami, pagpapagaling ng mga sakit, pagpapakain sa nagugutom, pagbibigay ng paningin sa bulag, pagpapagaling sa pilay, pagpapalakad sa mga lumpo, pagpapanumbalik ng pandinig sa mga bingi, paglilinis ng mga may ketong, pagpapalaya sa mga inaalihan ng mga demonyo, at maging ang pagbuhay sa mga patay. Sa mga gawaing ito, ganap na ipinamalas ni Jesus ang presensya ng Diyos sa mga tao, nakarpat-dapat sa pangalang Emmanuel, na nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Nagturo siya ng may kapangyarihan at kalinawan gamit ang mga talinghaga upang ipaliwanag ang malalalim na katotohanan ng kaharian ng langit. Halimbawa, sinabi niya, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Magsisimula ito bilang pinakamaliit na buto, ngunit lumalaki ito upang maging pinakamalaki sa mga halaman sa hardin, nagiging isang puno kung saan ang mga ibon ay maaaring makapagpugad sa mga sanga nito. Ang mga turo at himalang ginawa ni Jesus ay hindi lamang nagpabago ng mga buhay, kundi nagdulot din ng kontrobersya sa mga pinuno ng relihiyon. Inakusahan siya ng mga Pariseo, sinasabing, ang taong ito ay hindi mula sa Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang Sabat. Bilang tugon,
buong tapang na sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ang kanyang kapangyarihang makahimalang ay makikita rin sa iba pang pambihirang gawa. Sa isang kasalan sa Kana, ginawa niyang alak ang tubig, ang unang pampublikong himala niya na nagbigay ng pagtataka sa mga bisita. Si Maria, ang kanyang ina, ay payak na nagsabi sa mga tagapaglingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Sa bundok ng mga pagpapala, nagbigay siya ng mga makapangyarihang basbas. Mapalad ang mga aba sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Pinaamo rin niya ang isang malakas na bagyo gamit ang isang utos lamang. Tigil, mapanatag ka. Labis na namangha ang kanyang mga alagad at nagtaka. Sino ito na pati ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya? Pinakain niya ang 7,000 katao gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda at tinawag pabalik si Lazaro mula sa kamatayan sa isang simpleng utos, "Lazaro, lumabas ka." Hinamon niya ang mga pinuno ng relihiyon sa pamamagitan ng kwento ng mabuting Samaritano, hinihimok sila na humayo at gayon din ang gawin ninyo. Sa kanyang sermon sa bundok, lubos niyang binago ang pagkaunawa sa batas. Sinasabing, narinig ninyo na sinabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, bawat isa sa kanyang mga himala, sermon at aral ay nagpahayag ng napakalalim na pag-ibig ng Diyos at ng panawagan na mamuhay sa pananampalataya at hangarin ang katarungan. Habang tumataas ang reputasyon ni Jesus, nagsimulang magbalaklaban sa kanya ang mga pinuno ng relihiyon. Si Caifas, ang punong pari, ay nagsabi, mas mabuti na isang tao ang mamatay para sa bayan. Sa Jerusalem, habang tumitindi ang tensyon, nakita ni Jesus ang pandaraya at pagsasamantala sa loob ng templo. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagbabaligtad sa mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at pagpapaalis sa mga nagtitinda na sinasabi, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Ang matapang na aksyong ito ay nagpalakas sa kagustuhan ng mga pinuno ng relihiyon na siya'y puksain. Batid ni Jesus na nalalapit na ang kanyang wakas, kaya tinipon niya ang kanyang mga alagad para sa isang huling hapunan sa isang silid sa itaas sa Jerusalem. Ang paligid ay puno ng tensyon bago ang huling hapunan. Biglang sinabi niya, isa sa inyo ang magtatraydor sa akin, na ikinagulat at ikinaalarma ng kanyang mga alagad. Isa-isa silang nagtanong, ako ba, Panginoon, sa mga tinig na puno ng takot at pagkabigla? Si Judas, na nilalamon ng pagtataksil, ay tahimik na nagtanong, ako ba, Guro? At sumagot si Jesus sa isang matalim na tingin, ikaw na ang nagsabi. Sa hapunan kinuha ni Jesus ang isang tinapay, binali ito at ipinamahagi sa kanyang mga alagad na sinasabi, kunin at kainin, ito ang aking katawan. Kinuha rin niya ang isang kopa, nagpasalamat at ipinasa sa kanila sinasabing, inumin ninyo ito kayong lahat sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang bigat ng kanyang mga salita ay lubos na nakagalaw sa mga alagad. Dagdag pa niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Alam ni Jesus na ang ritual na ito ang magiging haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa hardin ng Getsemani. Lubos na nababalot ng dalamhati, sinabi niya kina Pedro, Santiago at Juan, ang kaluluwa ko'y labis na nalulumbay, na para bang kamatayan. Lumayo siya upang manalangin, tinitiis ang matinding paghihirap na ang kanyang pawis ay tila patak ng dugo. Sa kanyang panalangin, humiling siya ng kaluwagan, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo. Dito'y tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Biglang dumating si Judas kasama ang isang grupo na may dalang sandata.
Sinalubong niya si Jesus ng bati, "Pagbati, Guro," at siya'y pinagtaksilan sa pamamagitan ng isang halik. Dahil dito, si Jesus ay inaresto at ang kanyang mga alagad ay mabilis na nagtakbuhan at siya'y iniwan. Nang harapin ni Jesus ang pagtataksil ni Judas, nagtanong siya ng may lungkot, "Ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng halik?" Habang inaaresto siya ng mga bantay, nagkanya-kanyang takas ang mga alagad sa takot. Dinala si Jesus sa harap ng Sanhedrin kung saan siya'y hinarap sa masusing pagtatanong at pang-aabuso. "Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Kristo," hinihingi ng mga punong pari. Sumagot si Jesus, "Kung sasabihin ko sa kanila, hindi sila maniniwala, ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos." Itinulak pa siya sa tanong, "Kung gayon, ikaw ba ang anak ng Diyos?" Kinumpirma ni Jesus, "Ikaw ang nagsabi niyan," kaya't ang punong pari ay nag-akusa sa kanya ng kalapastanganan at humiling ng kanyang kamatayan. Pagsapit ng bukang liwayway, si Jesus ay iniharap kay Pilato, ang gobernador ng Roma. Tinanong siya, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tumugon si Jesus, "Ikaw ang nagsabi." Hindi nakakita ng kasalanan sa kanya si Pilato at iminungkahing palayain siya bilang bahagi ng tradisyon ng Paskua. Kaya't tinanong niya ang mga tao, "Sino ang nais ninyong palayain ko sa inyo, si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Dahil sa paghihikayat ng mga pinuno ng relihiyon, pinili ng mga tao si Barabas. Nang muling tanungin kung ano ang gagawin kay Jesus, ang nagkakaisang sigaw ng mga tao ay, "Ipako siya sa krus," na umalingaw-ngaw sa paligid. Si Jesus ay sumailalim sa matinding paghagupit, ang kanyang balat ay napinsala at dumurugo ng husto. Tinutuya siya ng mga sundalong Romano, pinalamutian siya ng isang koronang tinik at isinampay sa kanya ang isang lilang balabal. Tinutuya siya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo," habang paulit-ulit siyang hinahampas sa ulo. Pagkatapos, dinala siya sa Golgota, pinapasa ng sarili niyang krus. Sa gitna ng pagdurusa, nanalangin si Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Sa lugar na iyon, 2 kriminal ang nakapako rin sa krus sa magkabilang panig niya. Isa sa kanila ang nanghamak, sinasabing, "Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami." Ngunit ang isa na kinilala ang kanyang pagkakasala ay nagmakaawa, "Jesus, alalahanin mo ako kapag pumasok ka sa iyong kaharian." Maawain siyang sinagot ni Jesus, "Tinitiyak ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso." Pagsapit ng tanghali, bumalot ang kadiliman sa buong lupain. Sa isang sandali ng matinding pagdurusa, sumigaw si Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Hindi nagtagal, siya'y pumanaw. Binigkas ang mga salitang, "Naganap na." Nyanig ang lupa at nahati sa 2 ang tabing ng templo. Ang isang senturyong Romano na nasaksihan ang mga pangyayaring ito ay nagpahayag, tunay ngang ito ang anak ng Diyos. Ang katawan ni Jesus ay inilagay sa isang bagong libingan na tinakpan ng malaking bato. 3 araw ang lumipas, sa madaling araw ng linggo, lumapit si Maria Magdalena at iba pang mga kababaihan sa libingan na may dalang mga pabango. Ngunit natuklasan nilang naiusog ang bato. Sinalubong sila ng isang maningning na anghel, nagsabing, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Wala siya rito, siya ay muling nabuhay." Namangha at nagalak ang mga kababaihan, kaya't nagmadali silang ipaalam ito sa mga alagad. Sina Pedro at Juan ay tumakbo patungo sa libingan, nagpahayag ng pagkamangha. Ang Panginoon ay nabuhay. Sa isang halamanan, nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Sa sobrang damdamin, sumigaw siya, "Rabboni," at lumuhod sa harap niya. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pumunta ka at ipaalam sa aking mga kapatid na ako'y aakyat sa aking Ama at inyong Ama."
Nagpakita rin siya sa kanyang mga alagad nang ilang beses ipinakita ang kanyang mga sugat at sinabing, "Kapayapaan ang sumainyo." Habang ipinagkakaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo, siya'y huminga ng banayad sa kanila. Sa bundok ng mga Olibo, tinipon ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at ituro sa kanila ang lahat ng itinuro ko sa inyo. At tandaan, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Sa mga salitang ito, binasbasan niya sila at umakyat sa langit na takpan ng ulap. Habang nakatingin ang mga alagad, dalawang lalaki na nakaputi ang nagtanong, "Bakit kayo nakatingin sa langit?" Ang Jesus na ito, na inakyat sa langit mula sa inyo, ay babalik sa parehong paraan na inyong nakita siyang umakyat. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus, pinalakas ng mga alagad ang unang simbahan sa kabila ng mga pagsubok at pangamba. Ang mga pahayag ng mga darating na pangyayari ay nagpapatunay ng ganap na kapangyarihan ng Diyos. Ang mensahe ni Juan ay malinaw. Sa kabila ng mga paghihirap, ang tagumpay ng Diyos ay tiyak at ang mga tapat sa Kanya ay makakatanggap ng gantimpala. Sa paglawak ng simbahan sa buong mundo, ang mga turo at himala ni Jesus ay nanatiling sentro ng kanilang misyon. Puspos ng Espiritu Santo, sila ay nagkaisa at matatag sa kanilang layunin na ipahayag ang Ebanghelyo sa buong daigdig. Noong Hulyo 1764 AD, isang trahedya ang naganap nang ang isang malagim na sunog ay tumupok sa Roma na noon ay tahanan ng mahigit 1 milyong mamamayan. Si Emperador Nero, na kasuot ng kasuotang pang-artista, ay umakyat sa Torre ni Minerva upang panoorin ang lungsod na tinutupok ng apoy. Nagngangalit ang sunog sa loob ng halos 1 linggo at 1 araw na nag-iwan ng 70% ng Roma sa abo. Sa 14 na distrito ng Roma, 7 ang winasak ng apoy at 4 lamang ang hindi tinamaan, na ang karamihan ay tinitirhan ng mga Hudyo at Kristiyano. Nakita ni Nero rito ang isang pagkakataon upang isisi sa mga Kristiyano ang trahedya. Nagsimula si Nero ng malupit na pag-uusig sa komunidad ng mga Kristiyano, iniutos ang pagpapako sa krus ng marami sa kanila. Sa dami ng mga pagpapako, nagkulang na ang kahoy para sa mga krus. Pagsapit ng gabi, ang mga mananampalataya ay itinatali sa mga tulos, pinapahira ng alkitran at sinusunog upang magbigay liwanag sa mga lansangan ng Roma, isang nakapanghihilakbot na tanawin. Sa gitna ng mga kalupitang ito, muling nabilanggo si Pablo sa pagkakataong ito sa isang marumi at madilim na piitan. Mula sa madilim na lugar na iyon, sumulat siya ng liham kay Timoteo na sinasabing, "Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya." Ngayon ay naghihintay sa akin ang korona ng katuwiran. Batid niyang nalalapit na ang kanyang kamatayan. Sa dilim ng kanyang selda, ang matandang apostol Pablo, nakaposas at pagod, ay sumulat ng kanyang huling sulat na puno ng pananalig at katatagan sa halip na takot, bilang paghahanda sa kanyang nalalapit na pagkamartir. Noong taong 67 AD, si Pablo ay pinugutan ng ulo. Ang kanyang kamatayan ay nagmarka ng pagkawala ng isang malakas na tagapagtanggol ng Kristyanismo. Ngunit ang kanyang pamana ay nanatili, nagbibigay inspirasyon sa iba na manatiling matatag sa pananampalataya. Habang mas maraming apostol ang nakaranas ng pagkamartir, lalo pang lumago ang Kristyanismo. Ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama sa mga tahanan at katakomb, nakikibahagi sa huling hapunan at pinapalakas ang loob ng isa't isa. Sa kanyang mga sulat, hinimok ni Juan, mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos.
Nagsimulang mabuo ang estruktura ng simbahan na may mga inatasang matatanda at obispo upang pamunuan ang mga pamayanan. Ang pagkawasak ng Jerusalem noong 72 AD ay isang mahalagang pangyayari. Bilang pagsunod sa mga babala ni Jesus, ang mga Kristiyano ay tumakas patungo sa Pela at iba pang mga lungsod bago pa man dumating ang pagkawasak. Ang pagbagsak ng templo ay nagpatibay sa paniniwalang ang tunay na pagsamba ay hindi nakatali sa mga pisikal na lugar kundi nakasentro kay Kristo. Lumawak ang abot ng Kristyanismo maging sa Hilagang Aprika, pinapalakas ng kasabihang ang dugo ng mga martir ang binhi ng simbahan. Sa kabila ng mga patuloy na pag-uusig, nagpatuloy ang paglago ng simbahan, lalong-lalo na sa pagbabalik loob ng mga makapangyarihang tao tulad ni Justin Martyr, isang dating pilosopong pagano na nagpatotoo na ang Kristyanismo ang pinakamataas na pilosopiya. Sa makasaysayang impantataong yugto na isulat ang mga pangunahing teksto ng Bagong Tipan, ang 4 na ebanghelyo, bawat isa ay nag-aalok ng natatanging pananaw ay kinilala. Sina Mateo, Marcos at Lucas, na kilala bilang mga synoptic na ebanghelyo, ay nagpapakita ng magkakaugnay na pananaw kay Jesus. Binibigyang diin ni Mateo si Jesus bilang hari ng mga Hudyo, puno ng mga sanggunian sa Lumang Tipan upang patunayan siya bilang ang inaasahang Mesiyas. Si Marcos ay sumulat ng simple at tuwiran, itinatampok si Jesus bilang ang nagdurusang lingkod, isang paglalarawan para sa mga Romano na nagbigay diin sa kanyang mga gawa kaysa sa mga aral. Si Lucas, isang historian at manggagamot, ay ipinakita si Jesus bilang ganap na larawan ng pagkatao, perpektong taglay ang Espiritu Santo at pinakikita ang kanyang maawain na kalikasan. Ang Ebanghelyo ni Juan, isinulat bandang pagtatapos ng siglo, ay tumugon sa lumalaganap na heresiyang Gnostisismo sa pamamagitan ng pagtuturo si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao. Upang patunayan ang pagka-Diyos ni Kristo, maingat na pinili ni Juan ang 7 himala at 7 pahayag na "Ako nga" na binubuksan ng Ebanghelyo sa makapangyarihang deklarasyon ng pasimula ay ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Ang mga gawa ng mga apostol ay nagpapatuloy ng kwentong ito. Isinasalaysay ang paglawak ng simbahan mula sa Jerusalem patungo sa mga pangunahing sentro tulad ng Antioquia at Efeso. Ipinapakita ang walang katapusang paglago ng pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng pahayag na walang wakas ito. Ang pahayag, ang huling aklat sa kanon ng Bagong Tipan, ay naglalarawan ng mga pangitain tungkol sa mga huling araw at ang nalalapit na pagbabalik ni Kristo sa mundo, mga pangyayaring inaasahang magaganap pa. Isinulat ni Juan sa gitna ng mga paghahayag sa isla ng Patmos, kasama rito ang mga pangitain ng bagong langit at bagong lupa, ang tagumpay ng kordero laban sa halimaw, at ang pagbaba ng bagong Jerusalem mula sa langit, sumasagisag sa katuparan ng banal na hula at ang walang hanggang tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang kwento ng simbahan ay hindi nagtapos sa mga kasulatan. Tayo ang mga tagapagmana at tagapagdala ng simbahang isinilang noong Pentecostes. Ang parehong espiritu na nagbigay inspirasyon sa mga apostol ay patuloy na gumagabay sa atin hanggang sa kasalukuyan upang mas maunawaan ang huling aklat ng Biblia, ang pahayag. Maaaring panoorin ang video na ito kung iniisip mong ang pahayag ay tungkol lamang sa mga darating na kapahamakan, nagkakamali ka. Binabalangkas nito ang mga pangyayaring magaganap bago, habang at pagkatapos ng ikalawang pagdating ni Kristo. Mahalagang malaman ito para sa sino mang nagnanais na lumalim ang pagkaunawa sa kanilang pananampalataya. Kung kapaki-pakinabang ang video sa iyo,
Huwag kalimutang i-like ito at ibahagi ang kabuuang kwento ng Biblia upang maikalat ang mensahe.